Alam nyo ba ang sekreto para mapataas ang ani? Hello mga ka-agri! In this video, ibibigay po namin sa inyo yung 3 bagay na makakatulong para mapataas natin ang ating production. Coming up! Una, kailangan natin i-increase yung pH level. Pangalawa, i-improve natin yung moisture content ng lupa. Pangatlo, yung nutrient retention ng lupa. Unahin po natin yung pH level ng lupa. Pag sinabi po nating pH, yan yung tinatawag nating potential hydrogen. Minimeasure po yan from 0 to 14. Yung neutral ay 7. So below 7, papunta po sa 0, pataas ng pataas yung acidity. From 7 naman, papuntang 14, pataas ng pataas yung alkalinity ng lupa. Tanong, paano natin malalaman yung soil pH? May dalawang paraan. Pwede tayong magdala ng sample sa Bureau of Soil. Sila po yung magte-test. Ang maganda po doon, kumpleto yung test na ginagawa nila, yung soil analysis. So, hindi lang po pH level, kasama na po doon yung mga nutrients na available sa inyong lupa. So, makakatulong po yun para makatipid kayo ng mga inputs, ng mga fertilizer, kasi magbibigay po sila ng recommendation. Tapos, yung isang paraan naman, pwede kayong gumamit ng soil pH meter. May nabibili po niyan online. So, ginagawa po dyan, itutusok nyo lang siya sa lupa. Tapos, magre-read na siya kung ilan yung pH level. Tanong, bakit napakahalaga na malaman yung pH level? Kung yung lupa po natin ay acidic, marami po tayong magiging problema sa ating mga tanim. Una, kung acidic siya, prone yung ating tanim na tamaan ng mga fungus. Kasi yung fungus ay naninirahan yan sa acidic environment. Then pangalawa, kung masyadong acidic, hindi po bitawan ng lupa yung nutrients. Kaya walang nakukuhang nutrients yung ating mga halaman dun sa kanyang pinagtataniman. Kung masyadong alkaline naman, ganun din, meron siyang nutrient deficiency. Kulang sa nutrient yung lupa, kaya hindi rin maganda yung tubo ng ating mga halaman. Ang ideal na pH level para maganda yung tubo ng ating mga halaman ay slightly acidic. Medyo mababa lang ng konti sa 7. Tanong, paano natin mai-increase yung pH level kung masyado siyang acidic? Pwede po tayong mag-apply ng APOG o ng agricultural lime. May nabibili po niyan sa AgriSupply or sa online. So, ibubudbud lang po natin sa lupa para ma-increase yung pH level. Kung wala po kayong makita or mabiling APOG, pwede kayong mag-apply ng abo, yung wood ash. Pag uling or kahoy yung ginagamit yung pangluto, pag naging abo na, pwede natin yung gamitin. Pwede rin po tayong gumawa ng calcium carbonate. Gawa po ito sa sinunog na shells, tapos dinurog. So, ang magandang gamitin po ay yung sa tahong kasi madali siyang ihawin, tapos madali siyang madurog. So, pupulbusin lang po natin yon after maihaw. Then, yan na po yung ibubudbud natin dun sa ating lupa para ma-increase yung pH level. Paano naman pagka sobrang alkaline ng ating lupa? Paano natin mapapababa yung pH level? Pwede tayong mag-apply ng any form ng sulfur. Yan po yung element na kailangan natin. Kung meron kayong Epsom salt, magnesium sulfate, pwede natin yun i-apply. Ibudbud lang natin sa lupa or tunawin natin sa tubig. 2 kutsara sa 1 galon. Yan po yung ididilig natin sa lupa. Makakatulong yan para i-lower niya yung pH level. Number 2, paano natin mai-improve yung soil moisture? Napakadali lang po nito. Magdagdag lang tayo ng mga organic materials. Mai-increase na natin yung water holding capacity ng ating lupa. Yung mga example po ng organic materials, yung ipa ng palay, sinunog na ipa, yung coco coir, yung bunot ng nyog, tapos yung compost, nakakatulong din yan para mag-hold ng moisture, yung mga kahoy, maliliit na sticks, yan, lahat po yan nag-absorb ng moisture. Tanong, bakit po napaka-importante na i-improve natin yung soil moisture? Kung wala po kasi tayong idadagdag na organic materials, mabilis pong matuyo yung lupa. Pag natuyo yan, wala na pong masisipsip na tubig yung ating mga halaman. So, madali siyang malanta, tapos nagko-compact po yung lupa. Hindi makapag-expand yung kanyang ugat. Tapos, meron pong
ibinahagi sa akin yung kakilala ko na pumunta ng Israel nung pinag-aralan po nila yung tungkol sa mga halaman. Hindi po daw kailangan ng halaman ng sobrang daming tubig para mabuhay. So, kailangan lang po niyang makainom maghapon. So, kung merong moisture yung ating lupa, kahit hindi tayo magdilig sa hapon, as long as nandun pa yung moisture, makakainom siya ng tubig maghapon, maganda yung kanyang paglaki. Doon po sa Israel, alam naman natin na disyerto po yun. Tapos, very challenging talaga yung lupa. So, ang ginagawa po nila sa kanilang watering system, yung drip irrigation. So, patak-patak lang po yung pagdidilig doon sa mga halaman. As long as ma-maintain nila yung moisture sa lupa, kayang makapag-survive ng mga halaman. Pangatlo, paano natin mariretain yung nutrients sa lupa? Ito po yung problema ng karamihan ng mga magsasaka, lalo na po yung mga large-scale farming. So, every time po na umuulan, bumabaha, nawawash out po yung mga nutrients dun sa ating lupa. Kahit sa pagdidilig po natin, lagi po tayo nagdidilig, pwedeng mawash out yung ating lupa. Kung yung level ng lupa ninyo ay slope, yung nasa upper portion, mawawash out po yung nutrients, mapupunta yun dun sa mas mababang area. Kaya mapapansin po natin, magkaiba yung tubo ng mga halaman or ng mga gulay dun sa lower part compared sa upper ground kasi nga nawawash out po yung nutrients. Unang solusyon po natin, yung foliar feeding. So para hindi po mawash out, ang gagawin natin, i-spray natin yung mga fertilizer sa mga dahon. Ang maganda po sa foliar feeding, diretso na dun sa dahon yung mga nutrients. Sa dahon din po kasi mapupunta yung mga nutrients na binibigay natin sa mga halaman. So mas mabilis po yung epekto pagka yung foliar feeding yung ginagamit po natin. I-spray lang natin sa dahon, papasok po yan sa ilalim ng dahon, tapos may paprocess agad ng mga halaman. Compared sa ini-introduce natin sa lupa, mas matagal po yun. Tapos pwede nga siyang ma-wash out. Para naman po hindi ma-wash out yung mga nutrients na nasa lupa, yung mga fertilizer na binibigay natin sa ating mga halaman, pwede tayong gumamit ng isang organic material na kayang mag-hold ng nutrients. Yan po yung uling o yung biochar. Itong biochar, natuklasan po ito sa Amazon ng mga scientist. Napansin po nila bakit magkaiba yung tubo ng mga halaman sa isang part doon sa Amazon compared doon sa ibang parts ng Amazon. Hinukay po nila yung lupa, tapos meron po silang nakitang kulay itim, yung tinatawag nilang black gold or yung terra preta. So yan po yung nakita nilang kaibahan dun sa lupa ng Amazon. Nung pinag-aralan po nila, yung kulay itim pala ay uling o yung biochar. Nung pinag-aralan po nila itong biochar, sobrang daming benefits po nito, hindi lang po doon sa mga tanim, maging sa ating environment. Unang-una, ito pong biochar ay pure carbon, hindi po siya basta-basta nabubulok. Matagal siyang nag-i-stay doon sa lupa. Then, itong biochar, kung titignan natin sa microscope, meron po itong maliliit na pores o mga butas. Diyan po pumapasok yung mga tubig, nutrients, pati mga beneficial microorganisms. Diyan po sila tumitira. Yan po yung reason kung bakit hindi basta-basta nawawash out yung mga nutrients doon sa lupa pag ginagamitan po natin ng biochar. Ito pong biochar ay carbon negative, meaning kaya niya pong mag-sequester ng mga harmful gases sa ating environment. Nakakatulong po siya for climate change. Kung mapapansin nyo po, yung iba naglalagay ng uling sa ref para mabawasan daw yung mabahong amoy. So yan po yung kakayahan ng uling, kaya niyang mag-absorb ng mga harmful gases sa kanyang paligid. Nakakatulong din po yung biochar para mag-hold ng moisture. Ito pong biochar may mga butas siya. Diyan po pumapasok yung tubig. Kung mapapansin nyo po, pag yung uling nabasa, kahit ibilad natin ng ilang araw, ang hirap po niyang dingasan. So yan po yung patunay na meron siyang capacity to hold moisture. Kung mapapansin nyo po yung mga kapatid natin katutubo, yung pamamaraan po nila ng pagtatanim sa bundok, yung tinatawag natin kaingin. So yan po yung pagsusunog ng mga pinagtabasan, mga kahoy, tapos dyan din po sila nagtatanim. Kung makikita nyo po, ang ganda ng resulta, ang dami nilang ani. So dahil po yan sa presence ng carbon.
Po maging effective itong biochar, kailangan natin siyang i-activate. Sa pag-activate, napakadali lang po, ibababad lang natin yung uling sa tubig na merong microorganisms tsaka nutrients tulad ng fish amino acid, fermented plant juice, fermented fruit juice para pumasok doon sa pores. Then ibababad natin siya for 3 days, saka natin siya i-incorporate sa ating lupa. May nakilala po akong farmer, ang ginagawa naman niya, bago siya magtanim, maghuhukay siya, then lalagyan niya po ng uling sa pinakailalim, tapos lalagyan niya ng dumi ng baka, ng compost, tapos tatabunan niya po ng lupa, then sa kanya tinataniman sa ibabaw. So para pag nagdidilig siya, yung organic materials, yung galing dun sa dumi ng baka, mapupunta pa rin dun sa uling, so hindi siya nawawash out. So, ganun po yung kanyang pinapractice. Kung meron po kayong experience sa paggamit ng biochar, i-share nyo naman po sa comment section. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!